Malapit ng undas at syempre malapit-lapit na rin ang Christmas. Anong masarap na lutuin or kakanin sa Christmas at undas? Ano pa nga ba? Syempre, magpapahuli pa bang bibingka? Halika bes at ituturo ko. Bumili ka ng isang buko. Saka mo siya kakayurin na parang ganyan. Nakakangalay no? Ginusto mo yan eh. Char! Tapos maglagay ka ng 2 cups ng rice flour sa may bowl. Rice flour po ang iyong gamitin. Pwede rin naman pong all-purpose flour. Pagkatapos add ka ng 1 cup of sugar. Add ka rin ng konting asin. Then add 2 spoon ng yes or yung baking, yung pampaalsa mga bes. Tapos add ka ng coconut milk. Isang buo lang na gata na napigana. Pwede kang bumili sa palengke bes. Isa lang yung ilagay mo. Pwede rin naman tubig. Pero parang mas malinamnam kasi pag gata ang ginamit nyo. Pwede rin naman evaporated milk. Then halu-haluin mo lang na parang ganyan. So optional lang naman itong condensed milk. Kung ayaw mo maglagay, okay rin naman. Kung gusto mo, di pwede rin naman. Bahala ka na best. Option mo yan eh. Tapos, pag naging ganyan na yung consistency niya, ayan, nakikita nyo, hindi siya masyadong malabnaw, hindi rin masyadong malapot. Pagkatapos, add mo na rin yung kinayod mo kanina na buko. Medyo half lang yung nilagay ko dito best dahil medyo marami-rami na yung buko natin. Pagkatapos, syempre, combine lang na parang ganyan. Mix lang all together. At para ma-achieve mo yung ganyan na consistency. Kailangan talaga mahalong mabuti ito, best. Para yung mga inilagay natin ng mga ingredients, mag-combine na lang. Pag medyo matabang, add na lang po kayo ng sugar and then tatakpan at ire-rest mo po ito para umalsa. Rest mo lamang po siya ng kalahating oras. Pagkatapos na-rest na, ilagay mo na dun sa hulmaan ng bibingka at ipapasok po natin ito sa ating air fryer. Kung mayroon po kayong oven, pwede rin naman. Kung pares po na wala, pwede naman po sa kawali. Takpan nyo na lamang po. Pagkatapos, eto na best, tusukin mo ng tinidor. Pag walang sumasama, pwede na yan, ahunin mo na sa kahirapan. At titirahin na yan, pakatirahin pa ng iba. Char! Siya nga pala yung ginawa nating una, yung bibingka po namin dito sa San Fabian, Pangasinan. Nilagyan ko lang po siya ng twist. Bale, ni-level up ko lang to mga best. Baka mag-comment ka na naman, hindi tapos, ganyan. Tapos, yung natira, mag-add ka ng butter sa itlog. At saka mo siya hahalu-haluin ulit na parang ganyan. Ito yung nakikita mo sa may kanto-kanto na binibenta. Ganyan yon. Saka mo ilalagay sa may hulmaan ulit. At i-air fryer mo ulit yan. Pag mga 3 minutes na ay buksan mo ulit dahil ilalagay natin yung itlog maalat. Dahil mas masarap po ito kung mayroon siyang itlog maalat. Perfect yung combination ng tamis at saka yung gata saka yung itlog maalat. Talagang masarap ito best. Pagkatapos ibalik mo siya ulit dahil i-air fryer na naman ulit natin. Siyempre gagawa tayo ng malaki. Yung malaking bibingka at nakita mo na, ibalik natin ulit yan. Nakakapagod talaga magluto nito, bes. Ang tagal-tagal, oo. Pero ginusto ko to eh. At syempre, heto na ang finished product ng ating bibingka. O diba, yung pagod mo at yung pag-aantay mo ay sulit na sulit. Tingnan mo naman, napaka-perfect, diba? Kaso nga lang, bes, matrabaho ito at matagal yung pagluluto. Tiyaga-tiyaga lang. Ginusto mong kumain ng masarap eh. So, heto na siya, beso. Napaka-perfect, di ba? At heto naman po yung ating malaking bibingka. At pag nakaabot ka sa pinakahuling video ko, pwede kang mag-comment down below at sabihin mo kung saan lugar mo napanood ang aking video. So, ayun lang, bes. Share ko lang. Ingat. God bless. Bye!